Good morning, a day in my life as a content creator for today's vlog. Nauna akong gumising sa anak ko at yan ginagawa ko ay kiss ko ang kanyang kamay. Naman ako, bago ako gumising ay kinikis ko muna ang kanyang kamay, ang kanyang muka, ang kanyang paa, ang kanyang katawan, lahat-lahat. Dahil gusto ko inaamoy siya. Hindi pa ako bumabangon kasi nag-iisip ako kung magpapalit ba ako ng bedsheet ngayon o hindi. Pero dahil dyan, babangon na ako kasi naiihi na ako. Ito na, babangon na talaga ako kasi naiihi na talaga ako. Hindi ko na mapigilan ang aking pantog. Siyempre, dahil babangon ako, ikikis ko muna siya bago ako bumangon. Alam nyo naman, yan ang aking morning routine. Pagpasensyahan nyo na ang aking boses ngayon kasi ako ay may ubo at sipon at masama ang aking pakiramdam dahil nilalagnat ako 2 araw na. No. Kagabi lang pala, tapos ngayon, araw na to. Noong September 9 ko pa pala tong video na to, itong CCTV na to. Pero dahil ngayon ko lang siya nagawa ng voice over at ngayon ay may sakit ako. September 17 ko na pala to ginawa ng voice over at ito, masama pa rin ang pakiramdam ko. Uminom na ako ng mga gamot at herbal na. O, di ba paulit-ulit? Parang ikaw lang yan. Pinaikot-ikot niya at pinaulit-ulit ka lang niya bigyan ng chance. So, nagising na pala siya dyan. Alam naman niya, pag wala siyang katabi, nagigising talaga siya. So, ayan, chinek ko yung oras, kung anong oras na ginising ko yung aking baby girl dahil papasok na naman siya sa school, ang ate Jam. So, ayan, bababa muna kami. Bababa kami para kumain muna ng aking baby girl. At ayan, anong oras na yan? 11:22. So, nag-decide ako na maglinis na talaga ng kwarto, nagpalit ng bedsheet dahil napakadumi na, dahil puro sukan niya na yan. So, yung time na yan ay inuubo rin ng aking anak at sinisipon. So, pinaliguan ko na siya bago ako mag-asikaso. So, wag nyo nang intindihin ng aking pagsinghot dahil ako ngayon ay may sakit. Naglinis talaga ako ng kwarto kasi may hinahanap ako na hikaw na galing sa kanyang tita dahil nawawala ang hikaw. Ang pakaw na lang yung nakita. At galing pa ng Dubai yung hikaw na yun at yung pakaw na lang ang nakita ko. Yung hikaw wala na. Pero yung isang pares ng hikaw is nasa akin pa. Inasikaso ko muna pala ang kanyang mga bote bago ako maglinis. Kasi nga baka maalikabukan. So inayos ko yung kanyang mga bote. Pinaglalagyan ko na ng mga tubig. So ito na, tatanggalin ko na lahat isa-isa ang mga nasa loob ng playpen. Tatanggalin ko lang naman yung mga kumot, mga unan. Just yan. O, di ba masama pa rin talaga pakiramdam ko yan. Sinisipon ako. Pag ako sinisipon, gumagamit lang ako ng mga spaghetti ko na mga hindi ko na nagagamit. Yun yung pinamumunas ko sa sipon ko. Kaysa naman mag-tissue ako, maraming tissue ang magagamit. Iniumpisahan ko na palang tanggalin yung bedsheet. As yan, iaangat ko lang yung foam dyan. Pag ako kasi naglilinis, gusto ko mabusisi yung paglilinis ko. Gusto ko walang may iwang alikabok or wala akong malalagpasan ng mga kung ano-anong alikabok at dumi dyan sa paligid. Turo kasi sa akin ng lola ko, pag maglilinis ka daw, dapat lahat lilinisan mo. Hindi yung kung ano lang yung nakikita mong may dumi, yun lang yung lilinisan mo. Hindi. Ang lola ko, pag nung nagtuturo siya sa akin, gusto niya lahat pulido sa paglilinis. Nakikisabay rin ang aking anak sa paglilinis. Siyempre gusto niya, naglilinis ako. Naglilinis din siya. Meron din siya mga daladalang kung ano-ano dyan. Magpapalit na pala ako ng bedsheet at yung bedsheet na yan galing pang Taytay yan. Siyempre, dahil maganda, ipiplex natin yan. Made in Taytay lang yan. Napakamura lang. 250 lang yan. King size na yan. Napakalaki. Mali pala yung nabili ko. Queen size lang pala yung ng higaan namin. Tapos king size yung binili ko. Nahirapan tuloy akong i-balance dahil malaki pala yung nabili kong bedsheet. So yan, nakikialam din ang aking bebe. Inangat ko na pala siya dito sa playpen dahil nagugutom na siya. So yan, tapos na ako maglagay ng bedsheet. So nilagay ko na siya dyan dahil nagukulit na siya. Iniisa-isa ko na rin yung paglagay ng punda. Dahil maganda ang ating bedsheet, maganda rin dapat ang ating punda. So 6 na punda na rin yung binili ko dyan. 25 lang ang isa. So yun na yun. So habang nagpapalit ako ng punda, yung aking bebe naman ay nakikipaglaro sa akin. Nahagis ko yung unan sa kanya, tuwang-tuwa naman siya.
Pinas forward ko na pala yan kasi nga napakahaba na itong video na to. Aabot to ng 1 hour kung hindi ko siya pinas forward. 6 na pala yung binili ko kasi gusto ko maraming unan dito sa aming higaan dahil gusto ko walang space ang multo. Gusto ko sa bawat gilid ko may unan. Gusto ko sa sa aking binte gusto ko may unan din lahat. Gusto ko bali 4 yung unan ko tapos sa gilid ko naman yung aking bebe. Doon siya natutulog sa gilid ko. Minsan hindi kami magkatabi kasi ang ginagawa niya, yung paa niya nilalagay niya sa ulo ko. Tama ba? Yun na yun. So, tinitingnan niya lang ako at pinapaano ko sa kanya, apple yan. Pero hindi naman talaga apple yan kasi ayan ay tomato. Tapos ang sinasabi niya kasi, apple, ganun. Nilalaro ko siya kasi umiiyak-iyak na yan eh. Inaantok na kasi yan. Pero pinapabayaan ko lang kasi nga meron pa akong gagawin. Ang dami ko pang gagawin. So, yan. Pinunasan ko lang siya ng sipon at may sipon din siya. Dito pala sa tinutupi ko mga unan ay mga kumot dito sa baba. Dito natutulog ang aking baby girl na si Jam Jam dahil sa bed niya nandun yung kanyang tatay. Dito kasi yung tito ko, dito muna siya nakatira sa bahay dahil may ginagawa dito sa kusina ng aking mudrak else. Pinapaganda niya ang kanyang kusina dahil mayaman siya. Soon ipapakita ko sa inyo yung kusina na nagawa. Ngayon kasi sobrang ganda na pero dahil wala tayong access doon sa CCTV sa baba, kaya dito sa taas na lang muna ng kwarto ang aking sineserye habang naglilinis. Makikita nyo rin yan soon, yung kusina ng aking mood Raquels na napakaganda. Yayamanin! So ayun na nga, balik na nga tayo sa paglilinis dito. Siyempre, nilinis ko rin yung aking higaan. Nilinis ko rin ang higaan ng aking baby girl Jam Jam. Dahil madumi na rin ang kanyang higaan. So, pinalitan ko lang din ng bedsheet yan. Hindi nyo nakikita kasi nakatutok yung CCTV sa mismong bed namin. Pero dito sa gilid na to, dyan nakahiga ang aking baby girl, Jam Jam. Bawalis na rin pala ako dyan sa time na yan. Pero dahil may nakita akong kakaiba, hindi ako mapakali. May kinukut-kut ako, may kukut-kutin ako mamaya. Dahil hindi talaga ako mapakali. Hanggat may nakikita kasi ako mga dumi, yung mata ko, gusto ko laging linisan. Ewan ko ba, hindi manahimik yung mata ko. Pag may nakikita kasi akong madudumi, ang ginagawa ko talagang todo linis talaga ako. Yan, umiiyak na ang aking baby dyan. Antok na kasi yan eh. Mama na yan ng mama dahil inaantok na talaga siya. Dahil hindi ko napansin, natanggal pala yung saksak ng CCTV. Akala ko nakasaksak pa dahil sa sobrang kaanuhan ko, hindi ako mapakali yung kamay ko, yun, natanggal yung saksak ng CCTV. Nagwawala na yung aking baby dyan dahil inaantok niya. Gusto niya kasi may katabi siya pag natutulog siya. Hindi ko siya pinapansin, iyak siya ng iyak dahil may ginagawa pa nga ako. Gusto ko matapos yung ginagawa ko. So, ito na nga yung sinasabi ko sa inyo na napatay ko yung CCTV. Dahil dyan, napagod siya kakaiyak. Binigay ko lang siya ng dede. Tapos yun, natulog na siya mag-isa. Kawawa naman ang bebe ko. Love you. Love ka ni mami. Sorry kasi busy si mami. May ginagawa kasi si maming binabakbak ko kasi yung pintura dito sa may gilid ng natin, ng kwarto. Kasi nga, ang pangit niya ng tingnan, nagpabakbak. Nakatulog na siya dyan sa sobrang antok niya kasi binigyan ko lang yung dede niya tapos nakatulog na siya. Hindi na nakita sa CCTV kasi nga 'di ba nakapatay. Hindi ko na malaya na natanggal ko pala yung saksak. So ito pala yung ginagawa ko. Ayan o. Oh, 'di ba nakikita niyo. Yan binabakbak ko yan. Kasi ang pangit yan tingnan. Nagaano yung hindi ko alam kung ano yan, bakit nagbabakbak ng ganyan. So yan, papalitan na lang siguro namin yan ng pintura. Bala ko pala dyan, tanggalin mo na lahat yung pintura, tapos yung nilagay na skim coat. Tingin ko sa skim coat kasi yan kaya nagkaganon Parang umano yung skim coat niya or hindi ko alam. Basta comment nyo na lang kung anong meron, bakit nagkakaganon yung pintura, tapos parang umaano siya, nagmo-moist. Nakaligo na pala ako nung oras na to at yan, inasikaso ko rin yung sarili ko. Magbo-blower lang ako saglit ng aking buhok dahil hindi ako pwedeng matulog ng basa ang aking buhok.
Habang nagbablower pala ako ng aking buhok dyan, pinanood ko muna siya sa iPad ng kanyang ate para hindi siya mag-iiyak. Pero nag-iiyak siya dahil napatay niya yung iPad. Napindot niya ata yung sa may power off. So yan, nag-iiyak nga naman siya dyan. Naghahanap na naman siya ng mami. So yan, hindi ko matapos-tapos yung ginagawa ko. So ang ginawa ko, asikasuhin ko muna siya. Tapos pinainom ko muna pala siya ng kanyang gamot, ng cetirizine dahil may sipon siya. Tapos pinainom ko na rin siya ng vitamins. Nagmamadali na pala ako sa oras na yan dahil nag-iiyak na naman siya. Inaantok na naman siya. Nakulangan kasi yung tulog niya. Hindi sapat yung tulog niya. So, pinagpaliban ko muna yung aking pagbabakbak. Hindi ko na muna inano yung pagbabakbak. So, inuna ko muna siya. Tapos yan, hindi ko napansin na yung wire pala ng sa CCTV ay nakaharang pala dyan sa mismong CCTV. So, yan, nakatulog na siya. Inayos ko lang yung wire, tinanggal ko lang. So, yan. Yun lang for today's video. Bye-bye!